Binakbakan ni Senador Bato de la Rosa si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagpayag nito na ipadala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Emosyonal ang senador nang mag-speech siya sa ginawang prayer rally ng mga Duterte supporter sa Liwasang Bonifacio. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Suot ang green at white shirts, bit-bit ang bandila ng Pilipinas. Nagsama-sama ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Panawagan nila, maiuwi na sa bansa ang kanilang Tatay Digong mula sa The Hague sa the Netherlands. May ilang supporters na nag-alay ng kanta at sayaw. Sinundan ito ng dasal para sa dating Pangulo. Sa tala ng Manila Police District, nasa 2,000 supporters ang dumalo. Kabilang sa mga dumalo sa prayer rally, ang ilang pambato ng PDP sa pagkasenador na sina Philip Salvador, Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Vic Rodriguez. Naroon din sina Trixie Angeles, Freddy Aguilar at Cesar Montano. Nagsalita rin si Senator Bato de la Rosa at dito niya binakbakan si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagpayag na maipadala si Duterte sa The Hague. Commitment sa Interpol! Interpol! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Magpapressure ka sa Interpol? Pero ang lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Giit pa ni Bato, politika pa rin ang ugat ng lahat ng ito. Ayaw lang daw nilang manalo si VP Sara sa 2028 presidential elections. Ipinaliwanag din ni Bato kung bakit hindi siya nakasama sa Hong Kong nung nakarang linggo kina dating Pangulong Duterte dahil nasa Davao raw siya. Pero merong nag-leak sa akin na impormasyon. Uhulihin sila pagbalik nila dito galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Bingbong Bijaldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ko habol dyan. Asikasuhin ko na lang yung petition natin dito. Alam yung nagawa ko? Pinasabihan ko yung pilotos, he will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa The Hague. Pero kung lumabas man daw ang arrest warrant para sa kanya, sabi ni Bato, ito lang masasabi ko sa inyo, lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warrant of arrest na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nanggagaling sa competent authority. Kaya dapat magkakaisa tayo. Baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandyan na, nakaabang na sila, arestuin na ako. Bahala kayo. Sige, kawawa ang Pilipinas. Ganito na lang. Ganito na lang ba tayo? Kawawa. Sana magising tayong lahat. Martes nang ipaaresto si dating Pangulong Duterte ng International Criminal Court at dinala sa The Hague para harapin ang crime against humanity kaugnay ng madugong war on drugs. Humarap siya sa pre-trial chamber ng ICC nitong Biyernes via video link. Ayon sa kanyang dating tagapagsalita na si Attorney Salvador Panelo, mas humina ang lagay ng kalusugan ni Duterte base sa kanyang initial appearance. Garal-gal ang boses niya. Parang duda ko nga, baka na mild stroke ito . Kasi hindi siya gano'n . Kahit na mahina siya at mukhang may sakit, pero kagabi mas grabe ang itsura niya. Giit pa ni Panelo, illegal ang ginawang pag-aresto at pag-detain kay Duterte. Ang pag-kidnap niya sa kanya ay illegal. Ang pagsuko sa kanya sa ICC ay ang paglabag sa saligang batas at pagsuko sa soberentiya ng ating bansa. Kaya ang panawagan ng sambayanan ay ibalik. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay ng mga pahayag ni Senador De La Rosa. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.